Mga kababayan nating seniors, kumusta po kayo? Umupo muna kayo, kumuha ng kape at pakinggan nyo to dahil may napakalaking balita para sa ating mga Pilipinong edad 60 pataas. Matagal na nating pinangarap na tumaas ang buwanang pensyon, di ba? Yung sapat para makabili ng gamot, bigas at kaunting pangkape tuwing umaga. At ngayon, mukhang natupad na nga ang matagal nating panalangin. Ang 12,000 Universal Pension ay aprobado na. Oo mga kaibigan, hindi na ito haka-haka o chismis. Ito ay opisyal na inaprubahan at ito'y magdadala ng bagong pag-asa para sa milyon-milyong senior citizens sa buong bansa. Pero syempre, ang tanong ng lahat, kailan ito makukuha? Sino ang sakop? At may mga dapat bang bantayan para hindi tayo maloko o mawala ng benepisyo? Sa video na to, hihimayin natin lahat yan. Mula sa mga detalye ng bagong batas hanggang sa mga praktikal na tips para masiguro niyong makuha ang tamang halaga ng inyong pensyon kada buwan. Alam ko po na marami sa inyo ay umaasa lang sa SSS, GSIS o social pension mula sa DSWD. At aminin natin, kung minsan ay talagang bitin ang natatanggap na 1,000 o 2,000 kada buwan. Kaya itong bagong 12,000 Universal Pension ay isang malaking hakbang para maibsan ang hirap at bigyan tayo ng kaunting ginhawa sa pagtanda. Ayon sa mga ulat, ang programang ito ay layong pagsamahin ang mga kasalukuyang pensyon programs ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi lang ito dagdag, kundi isang bagong sistema na magtataas sa minimum pensyon ng lahat ng seniors, kahit pa kayo ay SSS, GSIS o DSWD beneficiary. Ang maganda dito mga kabayan ay hindi na kailangan ng sobrang daming requirements tulad ng dati. Kapag kayo ay edad 60 pataas, residente ng Pilipinas at may valid senior citizen ID, pasok na kayo sa programa. Pero ito ang dapat na yung tandaan. Ang PIT 12,000 kada buwan ay hindi agad-agad matatanggap ng lahat sabay-sabay. Ayon sa plano ng Department of Social Welfare and Development at ng National Commission of Senior Citizens, phase by phase ang rollout nito. Ang unang batch ay posibleng magsimula unang quarter ng 2026, habang ang iba ay susunod depende sa rehiyon. Kaya kung kayo ay taga-probinsya, halimbawa sa Visayas o Mindanao, maaaring medyo mauna o mahuli ang schedule depende sa pilot implementation. Para masigurado niyong updated kayo, lagi kayong makipag-ugnayan sa inyong barangay senior citizen desk o sa pinakamalapit na DSWD field office. Ngayon baka sabihin na paano naman kami na may SSS o GSIS na? Makukuha pa rin ba namin yan? Ang sagot po, oo, pero may konting kondisyon. Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, halimbawa 8,000 o 10,000 kada buwan, ang gobyerno ay magbibigay lamang ng top-up para maabot ninyo ang total na 12,000. Halimbawa, kung 8,000 ang natatanggap niyo sa SSS, dadagdagan ito ng 4,000 para maging 12,000 ang kabuuang halaga. Pero kung kayo ay wala talagang pensyon ngayon, halimbawa mga dating housewives o informal workers na di nakapag-SSS, huwag kayong mag-alala. Ayon sa batas, kayo ang unang bibigyan ng full P12,000 monthly allowance bilang bahagi ng Social Protection Program ng gobyerno. Kaya magandang balita talaga ito sa mga senior na walang inaasahang regular income. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga dapat iwasan. Sa bawat bagong programa, laging may mga nagsasamantala. Kaya mga lolo't lola, tandaan niyo, walang bayad ang pag-apply sa Universal Pension. Kung may lalapit sa inyo at mag-aalok ng express processing o VIP slot kapalit ng bayad, huwag po kayong maniwala. Pumunta lang sa opisyal na tanggapan ng DSWD o sa Senior Citizens Affairs Office ng inyong City Hall. Siguraduhin ang lahat ng dokumento ay may tatak ng gobyerno. May mga tanong din tungkol sa buwis kung ito ba ay taxable. Ayon sa DSWD at Department of Finance, ang 12,000 Universal Pension ay tax-free.
Hindi ito isasama sa inyong taxable income, kaya buong halaga ang matatanggap ninyo kada buwan. Pero para sa mga retirees na may negosyo o investment income, tandaan na ang ibang kita gaya ng renta o dividend ay maaari pa ring mapasok sa regular na taxation. Kaya maganda ring kumonsulta sa BIR o sa inyong accountant kung may side income pa kayo. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan, may mga posibleng clawbacks o deductions kung sakaling doble ang inyong pensyon. Halimbawa, kung nakakatanggap kayo ng social pension mula sa LGU at GSIS, maaaring bawasan ito para maiwasan ang duplication. Kaya bago kayo mag-apply, siguraduhin niyong malinaw ang inyong record. Pwede kayong humingi ng Certification of Benefits mula sa inyong SSS o GSIS branch para maiwasan ang overpayment issues. At syempre, hindi mawawala ang tanong na paano ko masusulit ang pensyon ko? Ang sagot diyan ay payout strategy. Kung makakatanggap na kayo ng 12,000 bawat buwan, subukan ninyong hatiin ito sa 3 bahagi. Una, 4,000 para sa pagkain at gamot. Pangalawa, 4,000 para sa emergency o savings. At pangatlo, 4,000 para sa personal na gastos o tulong sa pamilya. Sa ganitong paraan, hindi kayo mabibigla tuwing may bigla ang gastusin. Kung kayo ay may ATM card para sa SSS o GSS pension, siguraduhin ding updated ang inyong account. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakatanggap ng pensyon dahil dormant na ang account o mali ang spelling ng pangalan sa records. Magandang ideya rin na mag-request ng beneficiary update lalo na kung may mga pagbabago sa inyong pamilya. Ngayon, mga kababayan, gusto kong ipaalala ang universal pension na ito ay hindi lang basta pera. Isa itong pagkilala ng gobyerno sa hirap at sakripisyo ng bawat Pilipinong nagtrabaho buong buhay. Para sa mga lola na nagpalaki ng 6 na apo, para sa mga lolo na nagbenta ng isda, nagmaneho ng tricycle o nagserbisyo sa gobyerno ng 30 taon, ito ay para sa inyo. At habang hinihintay pa natin ang final rollout, maaari na kayong maghanda. Siguraduhin mayroon kayong valid senior ID, birth certificate, at kung maaari, barangay clearance. Kapag nagsimula na ang application period, hindi na kayo magugulat o mahuhuli. Ayon sa mga opisyal, ang aplikasyon ay maaaring gawin online o on-site at may mga mobile registration units para sa mga hindi makalakad o nasa malalayong lugar. Sa mga nagtatanong naman kung saan ito kukunin, pinaghahandaan na rin ng gobyerno ang partnerships sa Land Bank at DBP. Kaya doon posibleng ipasok ang buwanang pensyon. Pwede rin daw mag-pick up sa mga accredited payout centers gaya ng GCash o Palawan Express para sa mga walang bank account. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng simpleng paalala. Huwag tayong mawalan ng tiwala pero maging maingat din. Lagi tayong magbasa ng mga opisyal na announcement mula sa DSWD, SSS at GSIS. Huwag basta maniwala sa social media posts na walang malinaw na source. Kung may duda, itanong sa inyong Senior Citizens Federation o Barangay Hall. Mga kababayan, ang 12,000 Universal Pension ay hindi lang dagdag sa ating bulsa. Ito ay simbolo ng respeto at katarungan para sa bawat Pilipinong nagbanat ng buto sa mahabang panahon. Sa wakas, may pag-asang makapamuhay tayo ng mas maginhawa, may pambili ng gamot, at higit sa lahat, may dignidad sa ating pagtanda. Kaya kung may kakilala kayong senyor na hindi pa nakakaalam ng balitang ito, pakishare ang video na ito sa kanila. Sabay-sabay nating ipaglaban ang ating karapatan at alamin kung paano makukuha ang benepisyong nararapat sa atin. Dahil sabi nga nila, sa pagtanda, dapat mas marami ang ngiti kaysa problema. Maraming salamat po mga kaibigan. Ingatan niyo ang inyong kalusugan, uminom ng gamot sa oras at huwag kalimutang ngumiti araw-araw dahil tuloy-tuloy na po ang pagbabago para sa ating mga senior citizens.